nga daw ba ang mas maganda? NMAX V3 na TechMax or yung NMAX V3 na standard? Sa totoo lang mga tol, hindi ko rin po alam dahil hindi pa ako nakapag-testing ng TechMax. Hindi ko alam kung ano ba yung mga special features niya. Pero ngayong araw mga tol, samahan nyo ako dahil isa tayo sa mga maswerteng naimbitahan ni Yamaha para mag-testing na kanilang NMAX V3 TechMax. Before we proceed po sa ating ride, we will have a short discussion po. Ito yung bago din, isang features ng ating NMAX TechMax. So meron siya tinatawag na YEC-VT motor. So dati, yung naka-standard natin, para magbago yung ratio ng ating primary shift, kailangan pa magkaroon ng centrifugal force galing sa roller weights para umabante o umatras yung ating primary shift. Pero dito sa ating YEC-VT ngayon, ang nagbabago ng ratio ng ating primary shift is si YEC-VT motor. So motor, din tayo ngayon sa Pico de Oro para i-testing ang bagong release ng Yamaha, ang NMAX TechMax 2025. Kung natin siya i-test ride mamaya mga tol, ipapakita ko muna sa inyo yung physical feature na itong NMAX TechMax. Sa unang tingin mga tol, makikita mo talaga na yung NMAX talaga siya. Nandun siya sa bloodline ng NMAX. Hindi mo mapagkakaila. So dito sa harapan mga tol, ayan, syempre nandito yung kanyang malaking windshield. Meron siya dito daytime running light. Buksan natin para makita nyo. Ayan, napakaangas ng yung ilaw. Diba? Angas, parang nakagano, no? Naka-telescopic suspension siya sa unahan. By 13 yung wheelbase pa rin. Dito naman sa harap mga tol, makikita nyo. Ayan, keyless siya. And syempre, ayan, meron siyang glove box dito. Kasyang tulo. Ay meron na siya charging port. Type-C cable na lang. Ito, pag i-open natin siya, makikita mo kung gaano kaganda yung kanyang display. Makikita mo yung speedometer dito. Fuel gauge, odo. Ito sa left, yung mga turn signals. Ayan. Traction control, yung check engine, yung temperature ABS, meron dyan. Lahat makikita mo sa panel. So, ito naman sa left control, makikita nyo yung shifter niya dito. Ayan. Dito mo makokontrol yung kanyang downshift. Meron ng downshift to. Pero mamaya, makikita natin pag nag-ride tayo kung paano ba siya nagagamit kasi hindi pa rin natin siya alam. Ito yung sa compartment mga tol. Meron tong 24 liter na compartment. Kasya na dito yung isang helmet. Kagaya nung sa Gravis. Compare dun sa ibang NMAX, malalim siya. So, kasya yan yung standard helmet. Sa likod naman, meron na siyang baso yung kanyang rear suspension, di baso na. Unlike dun sa mga previous model ng NMAX, walang baso yun. Ito yung pinaka-major upgrade talaga mga tol, itong CVT. So basically, CVT pa rin to, pero hindi na yung flyball yung nagpapagalaw sa pulley. So ito, gumagamit na siya ng electric motor para makontrol yung pagbukas at sara ng pulley. So mamaya, testing natin kung ano, mas maganda ba talaga to sa standard version, sa conventional CVT, or mas maganda tong YEC-VT. So tara, first thing na naalaman ko ngayong araw, na hindi pala ito NMAX Turbo dahil isa ako sa mga taong tumatawag ng NMAX Turbo dito. Pero yun pala yung maling tawag sa motor na to. Ngayon itetest ride namin itong NMAX TechMax papuntang Kabyang. So first thing mga tol na napansin natin dito sa NMAX TechMax, yung kanyang panel. Grabe, walang sinabi yung ating 350. So actually hindi ko pa alam yung ibang pindutan dito, pero ito yung S mode and T mode. So ngayon naka touring mode tayo. Napansin ko sa motor is very NMAX talaga. Grabe yung riding position, yung comfort is talagang nandun. First time kong makapag-drive na ito and ngayon ko lang. Ayan, ang hirap umangat, no? Pakinggan nyo. Shift. Wow! Ang hirap umakyat, downshift. Meron talaga siyang engine brake na. Ayan, o. 1, 2. Ayan, grabe pabulusok, no? Wow, ayun, o. Wow! Ayun, o. Hindi ako nagbe-brakes. Wow, grabe, ang galing na ito. First time, sorry. First time ko kasi maka-testing mga tol. First time ko ma-testing to motor. Ang mapapansin mo pag naka-sports mode ka, grabe yung RPM mo. Wow! Pag naman naka-touring ka, ayan, biglang low RPM. So napakaganda mga tol. Ang dami nagsasabi mga tol na ang cons ng NMAX TechMax is hindi mo magagalaw yung panggilid. And that's exactly the point, kasi hindi mo na kailangan galawin yung panggilid. Tayo, alam naman natin sa mga conventional na CVT, diba lagi tayo magtotona pag gusto natin RPM, palit tayo bola, palit tayo spring. So ito, all in your left hand. 1, gusto mo second, 2,
3. Mas ma-RPM. Pabanking ka ngayon. Downshift. Sobrang ganda na ito, sobra. Ang daming natatakot bumili nito mga tol. And yung mga taong mismong natatakot bumili nito. And yun din yung mga taong ayaw magpagalaw ng motor. Kumbaga ang gusto nila stock is good. Pero kung iisipin mo, ito talaga yung para sa inyong mga tol, stock is good. Hindi mo na kailangan magtono, nasa kamay mo na lahat. Kasi electronics na yung kanyang CVT. Kumbaga yung nagtutulak sa pulley, motor na. Ganun lang siya kasimple. And meron pa siyang special features na downshift. 1, 2. Grabe oh. Wow! Downshift. Grabe yung downshift, para ka naka-manual. Sobrang dali lang niyang matutunan. Sobrang friendly ng motor. Alam mo yung gusto mo ng automatic, pero at the same time gusto mo rin yung feeling ng engine braking ng manual. Gusto mo rin yung feeling ng shifting ng manual. Sobrang ganda na ito. Para lang din siyang conventional na CVT, pero natutunan mo na siya sa kamay mo. Kung gusto mo RPM, gusto mo normal riding, ayan, gusto mo normal riding. Pero pag gusto mo RPM, ay, palit ako bola pare. Tapos pag binitawan mo, bitaw, downshift 1, downshift 2, downshift 3. Ang galing, di ba? Tapos touring pa lang to, meron pa siyang sports mode. Napakaganda. Underrated na itong motor na to, grabe. So ito, ang SRP nito mga tol is nasa 175,000 yata kung di ako nagkakamali. Pero yung meron pa rin namang standard, which is yung nasa 155. Pero kung ako ang papipiliin nyo, sa extra 20,000 tapos sobrang daming features, yung YECVT sobrang laking bagay, sobra. Tapos yung panel, napakalaking diferensya, napakaganda ng panel. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung panel na ito kasi nakita ko nakakapag Google Map dito. Naiko-connect yung phone tapos talagang makikita mo mismo yung mapa dito. Ayan, para kang nasa cellphone. So, ang number one na maling thinking ng mga Pinoy is thinking na ito ay may turbo. Wala po talaga itong turbo. It's just that you can control the CVT with your own bare hands. Hindi mo na kailangan magkalas ng CVT cover, magpalit ng bola, magtono. Nandito na. Gusto mo ma-RPM nandyan. Gusto mo ng tipid mode. May angkas ka. Gusto mo arangkada. Ayan o, kita nyo yung throttle ko. Kahit ganunin ko ng ganunin, hindi umakit yung RPM. Bebuelo talaga siya. Kumbaga ito yung stock na CVT, ito yung stock na bola. Palta mo nga, gaana mo ng bola. Ayos no? Ganda. Ay, first time niyo magamit siya? First time ko. Actually nung mga isa rin ako sa mga parang nung una parang syempre bago sa pandinig yung YECVT. Ito, parang mahirap talaga explain. Hanggang di nila nagagamit Pero ang ganda pala. Oo, kasi ano. Ang ganda rin nung engine brake feature niya, no? Grabe pa. Pare, pababa. Ang hina ng preno ko. Downshift. Bang, bang. Rinig nyo ba? Sabi, di ba? Downshift. Patalim. 1, 2, 3, 1. Grabe engine brake, rinig nyo? Ayan, sobrang tarik na ito sa mga taga-Kaibiyang. Ayan, pababa, bulusok. 80, from 80. Dahil may downshift tayo. May alikabok. Grabe, ginaya natin yun dahil sa downshift. Grabe, napakaganda ng motor na to, pare. Ayan na, sports mode. Ang bilis naman nito mag 120. Grabe, sobrang ganda ng isang to. Karamihan sa mga tao na natatakot gumamit or bumili ng TechMax is kagaya ko, kasi hindi lang natin siya na-explore. Sobrang ganda pala nito. Grabing game changer ng motor na to. Hawak mo yung tono ng CVT mo. Ayan ang hina ng RPM. Pare.
pare. Gusto ko ma-RPM ang motor ko ngayon kasi diba? Tapos biglang gusto mo ng okay, gusto ko dahan-dahan lang ako ngayon kasi chill ride lang ako, ang ganda ng nature. Bibigyan niya sa'yo tipid sa gas, ayan. Eh ngayon gusto mo racing kasi mayabang ka eh. Mayabang ka boy. Biglang pwede pare. Diba? Napakaganda ng motor na to. Eh, kung magkakaroon ako ng chance mamili kung NMAX standard, actually napakamura ng 20,000 na additional para sa lahat ng features na meron tong TechMax. Yung kanyang YECVT, grabe, sobrang worth itong 20,000 na additional kung ako man ay mamimili. Worth the price pare, ganda. Ang ganda nito, matutuwa kang gamitin. There you have it folks. So nakita nyo naman kakatapos lang nating ma-testing mga to yung NMAX V3 TechMax. So the question is it worth the price mga tol? Kung mamimili ka between the standard version or yung TechMax, sobrang solid na motor. Imagine being able to control the CVT with your own bare hands. Ito yung literal na motor mga tol na masasabi mong stock is good. Imagine meron kang ride papuntang Baguio or Sagada and nabibitin ka pa akyat, pwede kang mag-downshift using your NMAX V3 TechMax. May angkas ka, mabigat, paahon, pwede ka mag-downshift, mag-overtake ka, nabibitin ka kasi wala patay yung RPM, wala kang buwelo, pwede ka mag-downshift, pablusok, hindi mo kailangan pwersahin yung preno mo kasi meron kang engine brake. All of that mga tol just because of the newly engineered YECVT ng Yamaha mga tol. First of its kind. Grabe, sobrang game changer ng Yamaha YECVT. Sa mga kadalasan nagtatanong dyan, is it worth it? Yung additional na 20,000 para sa TechMax version over the standard version mga tol. Definitely worth every penny para sa lahat ng upgrade between those two bikes. So gusto ko lang magpasalamat syempre sa Yamaha for letting me experience firsthand the new YECVT technology ng Yamaha. Sobrang salamat po sa opportunity. Kung magkakaroon ako ng chance mga tol, magkakaroon man ako ng budget na bumili ng bagong motor, I would go for the TechMax version. So yan, maraming salamat mga tol sa panonood. Next week naman mga tol, ite-testing natin kung paano ba mag-perform yung YECVT using the all-new Yamaha Aerox SP naman mga tol. So syempre meron din yung YECV technology. Testing naman natin sa loob ng racetrack. Maraming salamat po. See you on the next video.